Nakatakdang maglabas ng rekomendasyon ng Makabayan Bloc sa pag-allocate ng confidential fund ng Office of the Vice President, DepEd at iba pang civilian agencies. Ito'y matapos magkasundo ang mga lider ng Kongreso sa pag-allocate ng nasabing pondo, kasunod ng pagkalantad na nagastos lamang sa loob ng 11 araw ang confidential fund ng OVP para sa taong 2023. Narito ang kabuuan ng balita sa aking report. Hindi pabor ang Makabayan Bloc Coalition sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pag-allocate ng confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education at iba pang mga civilian agencies na ilagak sa mga security agencies kagaya ng National Intelligence Coordination Agency, Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at National Security Council ang nasabing pondo. Ayon sa mga miyembro ng minority bloc sa Kamara, nakitaan raw nila ng gross violence sa karapatang pantao ang mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan dahil sa kinasasangkutan ng dalawang environmental activists na sina Jed Tamano at Junila Castro. Git ng minority group, marapat daw na ilagay ang naturang pondo sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ito ang mga mas nangangailangan na agarang pondo upang mapalakas ang kapasidad ng PCG sa pagprotekta at pagpapatrolya sa West Philippine Sea at karagdagang pondo naman para sa BFAR upang matulungan ng mga mangingisdang Pinoy na naapektuhan umano ng patuloy na pangaangkin ng China sa karagatan ng Pilipinas. Babantayan natin ito dahil kahit nga sinasabi ng leadership ng Kongreso na sila ay nagkakaisa para i-reallocate itong mga budget na ito, pero wala pa po tayong nakikitang written, nakasulat kung paano ito i-reallocate. Panawagan pa ng Makabayan Bloc, dapat na raw alisin ang confidential fund at intelligence fund sa mga sangay ng gobyerno dahil patuloy din umano ang pagtaas ng mga CAF ng mga government agencies sa nakalipas na taon. Sa taong 2012, 16 na civilian agencies lang ang mayroong confidential fund. Pero ngayong taong 2023, 28 mga civilian agencies na raw ang mayroong confidential at intelligence fund. Maging ang Commission on Audit ay walang maipakitang inventaryo o patunay sa kung papaano nagagastos ng mga ahensya ang confidential fund. Ito'y matapos mapagkasunduan ng mga lider ng Kamara at Senado ang pag-allocate sa pondo ng OVP, DepEd at iba pang mga civilian agencies. 650 million ang combined funds ng OVP at ng DepEd na i-allocate sa mga civilian agencies. Ang confidential funds po ay parang cancer yan na kumalat na sa buong burokrasya. And when we treat cancer, hindi lang isang organ ang tinatarget. We must cut out the whole tumor, root and stem. Kaya di lang po sa OVP and DepEd ang usapin, pero sa lahat ng mga ahensya. Dapat din daw panagutin ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang may pinakamalaking confidential funds sa 2024 National Expenditure Program ng kasalukuyang administrasyon. 4.56 billion pesos ang confidential at intelligence fund ng Office of the President na nakalaan sa mga surveillance activities ng tanggapan ng Pangulo. Kaya't marapat daw na magkaroon ng transparency sa paggagastos ng CAF. Hindi rin dapat palusitin si Pangulong Marcos Jr. dahil ang Office of the President ay tatanggap ng pinakamalaking alokasyon para sa mga confidential funds. Barya lang ang 500 million na confidential funds ng Vice President kumpara sa malaking 4.56 billion na confidential at intelligence funds ni Pangulong Marcos. Kaya hindi nararapat na dagdagan ito ng confidential funds. Bagpos, i-reallocate ito doon sa social services din na ito ay auditable, na nakikita ng bayan kung paano ito ginagastos, hindi sa confidential fund. Ang grupong Bayan Muna, ipinapasauli ang 125 million pesos na confidential at intelligence fund ng OVP na nagastos lamang ng ahensya sa loob ng 11 araw. Ayon kay Bayan Muna Executive Vice President Attorney Caloy Zarate, dapat magkaroon ng transparency sa pondo ng bayan dahil taong bayan umano ang makikinabang dito. At the very least, mali yung paggamit ng confidential fund. At most, illegal yun. If it is illegal, then the office should restitute that amount. No? Dahil sabi ko nga, wala namang item na confidential fund in 2022. No? And can you imagine, inubos mo ito within 11 days or
Sabihin na natin 19 days. What difference will it make? No? The fact is, inubos yung pera kaagad. Para sa Makabayan Bloc, isang bahagyang accomplishment daw ito para sa minority members bilang bunga ng patuloy nila na pagbabantay sa pondo ng bayan. Nakita natin, sa tingin natin, ito ay partial na tagumpay ng Makabayan at ng taong bayan na talagang nagbantay, no, dito sa budget hearing, kaugnay nung iba't ibang issue tungkol sa budget at lalo na itong CIF. Pinalampag natin ang mga nakaupo sa pwesto, tapos pinarating din natin ang ating boses sa loob ng Kongreso at umaksyon ang House leadership tungkol sa issue na ito. Outnumbered man tayo sa loob ng Kongreso, ngunit malinaw na ang panawagan ng libo-libong Pilipino sa social media at sa lansangan ang nagpagalaw ng kamay ng Kamara. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.